Ang gabi ng kirtan ni Panginoong Chaitanya sa Navadvip. Sa bayan ng Navadvip, isang gabi ay nagsimulang magtipon ang mga deboto sa bahay ni Srivas Pandit. Doon araw-araw at gabi-gabi ay ginaganap ang kirtan, ang banal na pag-awit at pagsayaw sa pangalan ng Panginoon. Sa gabing ito, pinangunahan mismo ni Gauranga Mahaprabhu, Sri Chaitanya ang kirtan. Habang tumutugtog ng mga mirdanga at kartal, umaalingaw-ngaw ang banal na pangalang Hari, Hari, Hare Krishna, Hare Rama. Ang buong bahay ay nagniningning sa espiritual na liwanag, para bang ang bawat mukha ng mga deboto ay may sinag ng kaligayahan. Si Lord Chaitanya ay sumasayaw na may labis na pag-ibig sa Diyos. Minsan siya ay napapatigil sa gitna ng awit, nanginginig ang katawan, at lumuluha habang inuusal ang mga banal na pangalan. Ang mga debotong naroon ay labis na naantig. Wala silang naramdaman kundi dalisay na kaligayahan. Habang tumatagal, lalo pang lumalalim ang ecstatic kirtan. Si Advaita Acharya, Nityananda Prabhu, Gadadhar at Srivas ay sabay-sabay na sumasayaw habang si Lord Chaitanya ay umiikot sa gitna nila na parang apoy ng debosyon. Ang lahat ng naroroon ay nakalimot sa sarili, walang kamalayan sa oras, sa katawan o sa pagod. Ang tanging naroroon ang presensya ng Diyos sa anyo ng kanyang banal na pangalan. Sa gitna ng kanilang pagsasayaw, minsan ay biglang natigil si Gauranga at nagsimulang umiyak sa pag-ibig kay Krishna. Sinabi niya, "Nasaan ka, Krishna? Bakit mo ako iniwan? Hindi ko matagalan ang pagkakahiwalay sa iyo." Ang mga deboto sa pagkarinig nito ay lalo pang tumindi ang pag-awit at pagsasayaw upang palugurin siya. Muli siyang sumayaw at ang lahat ay nakaramdam ng kakaibang kasiyahan at kapayapaan. Ang gabi ay tumagal hanggang madaling araw at wala isa man sa kanila ang nakadama ng pagod o gutom. Sa pagtatapos ng kirtan, si Chaitanya ay naupo na palilibutan ng mga deboto. Ang kanyang mukha ay tila buwan sa liwanag ng pag-ibig ni Krishna. Lahat ay nagpapasalamat sa Panginoon sa karanasang iyon ng lubos na kaligayahan sa pag-awit ng banal na pangalan. Mula noon, gabi-gabi sa bahay ni Srivas Pandit ay nagaganap ang ganoong kirtan, isang banal na pagdiriwang ng pag-ibig, pag-awit at pagsasayaw para kay Krishna. Tanging ang mga tunay na deboto lamang ang pinapayagang makapasok. Ngunit ang biyaya at liwanag ng iyon ay unti-unting kumalat sa buong Navadvip. Habang gabi-gabi ay ginaganap ang banal na kirtan sa bahay ni Srivas Pandit, unti-unting kumalat ang balita sa buong Navadvip. Ang mga tao ay nagtaka. Ano ang nangyayari sa bahay ni Srivas? Bakit gabi-gabi ay maririnig ang awitan at tugtugan, ngunit kakaunti lamang ang pinapayagang pumasok? Ang mga hindi deboto ay nag-aalangan. Ang iba naman ay nais makapasok ngunit pinipigilan dahil ang mga kirtan ni Gauranga ay para lamang sa mga taong tapat na nagmamahal kay Krishna. Isang araw, may isang brahmachari o isang banal na binatang tagasunod na dumating. Mag-aaral siya ni Srivas. Hindi kumakain ng ano pamang pagkain kundi mga gatas at prutas lamang. Laging tahimik, mahilig magdasal. Nang mabalitaan niya ang mga kirtan ni Gauranga, lumapit siya kay Srivas Pandit at nagsabi, "Mangyaring payagan ninyo akong makasama sa inyong kirtan. Ako ay isang brahmachari,
Celibate ako. Hindi ako nakikihalubilo sa mga makamundong tao. Kumakain lamang ako ng gatas at prutas, at araw-araw ay nagdarasal kay Krishna. Si Srivas ay hindi pumayag, ngunit makailang araw siya na sinusuyo ng brahmachari, kaya't sa ikatlong araw ay pumayag na si Srivas, ngunit mahigpit ang bilin na magtago ito. Si Srivas sa kanyang mabuting puso ay naantig at pinapasok ng lihim ang brahmachari sa kirtan. Nagsimula na ang kirtan at nanguna si Lord Chaitanya sa pagchachant at pagsayaw. Ngunit maya-maya ay tumigil si Lord Chaitanya at ang sabi, "Bakit hindi ko maramdaman ang lubos na kaligayahan sa gabing ito? Mayroon ba tayong kasama na atheista sa kwarto na ito?" Biglang nanginig sa takot si Srivas at lumuhod. "Panginoon, wala po tayong kasamang atheista. Isang brahmachari lang po na mabuting binata. Celibate po siya at ang kinakain niya lamang ay prutas at gatas." Nagalit si Lord Chaitanya at ang sabi, "Palabasin mo ang brahmachari na iyan. Sino ang nagsabi na dapat pahirapan ang sarili sa pagkain lamang ng prutas at gatas? Saan galing ang practice na iyan?" Lumabas ang brahmachari sa kanyang pinagtataguan. Naluluha, ngunit may kagalakan sa puso. Nakita ko si Lord Chaitanya sa kanyang napakagandang pagsasayaw. Napakapalad ko, sa isip-isip niya. Lumapit siya kay Lord Chaitanya at nagsabi, "Patawad po." Lumabas siya ng tahanan at binalikan sa isipan ang napakagandang tanawin ng pag-awit at pagsasayaw ni Lord. Hindi pa siya nakakalabas ng bakuran at tinawag siyang muli ni Lord Chaitanya at sinabi, "Sige, bumalik ka na. Makakasama ka na namin sa kirtan. Uulitin ko sa iyo na ang pagsambit sa mga pangalan ng Diyos ang pinakamahalaga at hindi ang pagkain lamang ng prutas at gatas upang makarating sa tunay na pagmamahal kay Krishna." Haribol.